balance is kailangan mong gumawa ng bagay na ayaw mo kahit papano, di ba? Kailangan mong gumawa ng bagay na yun lang sa ayaw pero hindi pong sige, alam mo yun, kailangan gawin, alam mo yun. Huwag kang masyadong kapit na kapit. Siyempre tinatry lagi natin na mas yun nga yung goal di ba? Hindi na yung tungkol sa'yo pero yung photography ma-inject mo siya sa iba't ibang tao na hindi nila nalalaman. Ako siyempre number one kong fuel, may pamilya ako. Alam mo yun, wala akong choice kundi kailangan kong galingan bukas ulit kasi hindi ko naman pwede sabihin sa anak ko na burnout ako Alam mo yun? Oo. Di ba? Pag naganap ng pagkain, hindi ka naman artist ako Bukas na lang. Kailangan mong magtrabaho, kailangan mong galingan, sayang mo sa gusto mo. Hi guys. Ito, medyo injured, medyo bina-virus, no? So, hopefully, maging okay ang lahat, no? Kamusta na yung Kamusta na yung feelings mo? Yun nga Kinamusta namin kanina Ganda na reply niya Oo sabi niya kanina. Pag nilagnat kami next week, alam nyo na. Alam mo. Kaya hindi ako makapagubad ng mask. Pucha, baka hindi makalipad si Jel. Ayun, yung feelings ko, pre. Oo, mabigat yung feelings. Mabigat ng feelings ko, pare. Hindi ko maintindihan. Hindi nakapag-intro sa bigat ng feelings. Inasa bigla. Ilang araw na akong hindi makatulog sa feelings na to. Puta yun. Meron po siyang nararamdaman. Yan, na mabigat po yung kanyang nararamdaman. No? So sana ngayong gabi gumaan, no? Sana. Dahil sa mga kwento sa atin ni Jello. Excited. Oo. Excited ako. Feeling ko, excited na rin yung mga viewers natin, no? Oo naman. Ang tagal nang nare-request ni Jelloy, no? Ni Sir Jelloy. Ang tagal nang nare-request. Actually, recently ko pa lang siya pinalo. Yan. Dahil nalaman ko na mag-guest pala siya dito. At noon ko lang niya nakilala. Revelation. At ang gaganda ng mga series niya. Ako sa Instagram, hindi ko siya pina-follow. Pero sa Facebook, lagi yung lumalabas. Kaya hindi mo pina-follow. Wala pala kayo Yan. Actually bro, kaya din kita nakilala dahil sa pamangkin ko. Siya yung nagsabi sa akin na, ano to, okay to, ganyan. Tapos lagi binablog niya yung love story niya yata nung wife mo ngayon na. No? So nakakatuwa. No? Sobrang relate ako dyan dahil single ako Yun. Mukhang kailangan ka ng parang ito yung magbubukas ng pinto. Pwede kang mag-message kay... Paano pala yun, Jeloy? Kasi naisip ko every month ka nagpupunta dito sa Pilipinas So parang kasi nakikita ko sa vlog mo, ikaw talaga nag-aasikaso kay Nara So pag wala ka, ano ba? Actually, ngayong taon lang yung talagang dire-diretso ako na pabalik-balik dito So, medyo pinifigure out pa namin kung paano i-navigate, kung paano mag-adjust. Pero, syempre, kayang-kaya ni Bea yun sa walang problema, no? Kayang-kaya niyang i-hold down the fortress. Shout out! Easy ang kay Bea, no? Match yan. Pero, syempre, nakakamiss, pabalik-balik. Paano yung communication nyo? FaceTime na lang, ganun. Okay. Wala naman kaming tagal na namin Kumbaga, safe lang. Safe lang. Telekinetic na yan. Ayan, alam na yan. Kasi na-inspire ako sa mga video niya Lalo yung sa mga reel niya, yung day in the life. Kwento lang. Diba? Lalim pa ng boses. Yun Ano yung intro mo doon? Ano lang, basic na araw lang. Yun. Lagi ganun basic na araw lang. Hindi kasi niyan, parang wala lang, maghanap ka lang ng parang way na makakonect ka sa bagong audience, ganyan. Yung kabataan, TikTok yan Gen Z. Bata sa TikTok, kabataan, parang maganda siyang way na na makatusok ka sa bagong iba't ibang tawag dyan. Yun, iba't ibang uri ng tao. Ako naman minsan nagigilty. Bakit naman? Sabi ko parang napaka-perfect naman tatay na ni Jello. Ako hindi ko mapasyal yung anak ko Hindi, balance lang. Yun nga, diba? Dapat ganun Dapat balance talaga pag sa family. At saka sa US, din parang usually kayo talaga
di ba? Kayo, walang relative na malayo. Meron, pero wala doon mga, yung dito, mga yaya mo. Yun yung iba eh. Yun yung iba dito. Wala talagang, Hands-on. kayo lang talaga. Wala kayo ibang. Siyempre, swerte ako kasi yung parents ni Bea andun. And, alam mo yun, parang win-win naman na pagkasama nila si Nara. Masaya rin Kumbaga sila. parang, Diyan ka muna kay parehas may Lola. benefit eh. Yun ang maganda kasi ano pa rin, kamag-anak ko pa rin yung magbabantay. So, safe na safe. Safe pa rin. Kaysa Saka yung ibang nagiging tao. close siya dun sa lola niya. Yung lola niya, nagiging close din. So, okay na okay. Pero yung family mo, dito naman sa, yung mother and father mo, sa Pilipinas. Yeah, dito sila sa Pandakan. So, paano yun? Pupunta sila sa US para makita si Nara or kayo pupunta dito? Hindi, tinatry namin every year. Every Uwi kami year. dito. Okay yun. So, Christmas season. No? parang di malimut. Kumbaga, rooted pa rin siya sa Oo. kahit papaano, dito sa Pilipinas. Tsaka nakakatuwa kasi yung pag kinakausap siya si Nara, Tagalog. Pero sinasagot siya English. Yun nga yung tanong ko sa kanya kung nagtatagalog pa ba eh. Kung nagtatagalog pa si Nara. So, sabi Hindi, niya, naintindihan niya lahat. Nakatawa nga nung una namin lumapag dyan sa Pandakan. Sabi ko, ano nak? Kamusta? Welcome sa hometown ko. Tapos sabi ko, kamusta? Ganda ba? Sabi niya, yes tatay. But it smells like tai. Meron pa din. Binash yung Pandakan. baka mga persona Nagulat lang yan. Nagulat lang sa amoy. Oo, kasi ganun talaga minsan pag yung singaw ng mga imbornal, di ba? Oo, ako tayo. Uy, welcome back. Honest lang. Oo. Iba kasi talaga yung amoy ng Pilipinas. Napakasarap sa ilong natin. Sarap. Napakasarap. Nostalgic. Oo. Paglapag mo, no? Nasa airport ka pa lang, no? Tumatagos na talaga dun. Pilipinas. Aray ko. Oo nga, ba't sa atin lang ganun? Hindi ko alam eh. Pag nagbubukas nga ako ng package galing sa ibang bansa, ayoko yung amoy nun. Alam mo yung amoy ng May ibang lotion bansa. no? Sabi ko, iba yung Pilipinas. Siguro sa Pure Gold na lang pupunta. Grabe. Same lang. May spam din naman. Bro, kamusta? Anong project mo ngayon? Anong ginagawa mo ngayon sa Pilipinas? Ano ba? Pinauwi ako ng PAL. No? May sila. Pwede ko naman kwento yun. Launching ng Mabuhay Magazine sa this 28. Dapat bukas uwi ko na reschedule yung launching ng magazine. So, nausog din ako. Nausog. Kaya nandito ka ngayon. Okay din. Sila, parang nagkuha sila ng mga guest editor ng magazine next year. So, Nice. yan. Yun ang Paano trabaho ko. Sagot nila yung pamasahe mo pa uwi or... Baka naman, PAL yun eh. Diba? Siyempre. Di ba, PAL? That's the secret Yung mga word. next, banatan nyo na rin. Tapos tutugin mo na yung ibang mga ganito, yung mga Ayan, podcast. kaya pag usually basta nakuha ko na yung dates, pinopost ko na yan. Oy, uwi ako. Kung may trabaho, ayan na yan eh, nagtutugog na lahat eh. Minsan nga, akala ko relax yung uwi ko. Biglang hindi pala, no? Sunod-sunod. Trabaho. Kasi ano mo rin eh. Kumbaga lahat, tatry mo ng matusok eh. Tapos nag-build ka ngayon ng studio. Ito ba yung para sa sa clothing line? Sa merch, oo. Actually, hindi. Tinatanong nga ako lagi, akala nung iba, parang pwede pumunta agad, no? Pero sa ngayon, wala pa siya talagang main na gamit. Eh. Pero ayun, doon ako nag-stay pag nandito ako sa Pilipinas. So anong plano doon? Coffee shop, ganun? Hindi, bali Tambayan? ang unang plano, muna siya, parang studio ng mga tropa pag wala ako. Kasi wala kaming ganun eh, nung tumatanda Swerte kami. nila. Swerte nila. Wala kaming yung studio na pwede mo gamitin. Oo. Tapos, siguro, bayad ka lang ng kuryente. Kasi dati, mahal na rin eh. Oo. So, ayun, pag wala ako dito, parang may calendar lang siguro. Tapos, dibs na lang sila ng dates. Tapos, ayun, pwede na gamitin. Galing. Grabe naman yun. Pero may bayad.
Meron naman siguro. Siguro Baka naman, yan. Pa sure. Tropa, baka Iiwan ako naman. ng ano doon pang Meralco na QR Mayroong ano doon, donation box. Donation box. Yeah, pero ano lang Honesty. siya, QR lang. QR na lang. code lang ano, pang ano lang ba? Pang cost. Para sustainable siya. Pero, Gcash na lang daw mga tropa. Gcash na lang. yan. Ganda. Alright. Meron akong ano niya yung cup. Oo nga eh. Asan na ba Nakaka-order yun? pa ba nun? Gusto ko yung blue eh. Ganda yung... Blue. Umorder- Dalang ko sana kayo lahat kaso Umorder na- baka di nyo bayaran eh. QR na lang din. QR mo lang. QR Baka mo di nyo lang. bayaran eh. Kinakabahan ako eh. Nag-order ako sa 5 piraso para sa team. Oy. Yun, yun. Yeah. Bayad Ayun yun. pala eh. Ayun. Ayun. Nice one. Oh, gusto ko yung blue eh. Kasi favorite ko yung blue eh. Siguro mga 4 pang banding. Mga 4 na taon pa mag-gawin. Pero ganda. Saan ka ba bukas? Bro, looking back, no? May life-changing moment ba na nangyari sa'yo na pwede mong i-share sa amin? At paano ito nabago yung pananaw mo? Kasi parang, di ba, before, photographer ka lang, street photographer, ganyan-ganyan. Oo. Anong project, may project ba na ginawa ka para maging isa kang Jeloy Concepcion? Sige, ano na lang natin. Recap lang na mabilis, no? Ayan, nag-start ako 2011. 2011 ba? Basta mga 2010, ganyan. Tapos, street artist muna. Wala pang camera. Tapos bandang mga 2011. Okay lang yun. Yun, 2000. Sorry, sanay ako sa interview dahil nga ito nga 2011 internship ako sa Storyline kay Pat Evangelista. ANZ yan eh. Ayun, doon na kami nahasa na gumamit ng camera, ganyan. Tapos documentary siya eh. So doon na rin kami nasanay na mag-shoot doon sa yun, as documentary style. Wala masyadong ikaw maghanap ng ilaw mo, no? Wala kang dalang ilaw masyado, ano lang, camera. Tapos, ayun lang, tuloy-tuloy, photographer hanggang 2017. Lumipat kami Amerika. Tapos, yun na yun, 3 years na delay yung papel ko eh. So, ano siya, tag dito? Hindi ka makapag-work. Oo, kasi bawal. Bawal, no? May pwede, mga ugas-ugas pinggan, mga ganun lang. Pwede. Bawal pa rin. Bawal pero, pa rin. kumbaga, Racket. Tamang hindi naman bawal kasi, kumbaga, parang tumutulong ka lang. Para lang maalabas ka. Parang ganun. So, actually, yun. Yung buong 3 years na yun, no? Totoo nga sabi nila, first 3 years mo daw sa ibang bansa. Doon ka talaga susubukan talaga. So, ayun yun. Bali, ang dami kong no. Akala ko kasi smooth. Parang sa isip ko, tayo na. Malupit naman ako Kaya ko to. Pagdating na Amerika, kaya ko to. So, ano siya, reality check, no? Pagdating ko doon, parang walang rockstar dito. Hindi pwede ganyan dito. Parang kailangan dito, box out to. Alam mo yan? So, kala ko doon parang email ko lang yung mga editor tapos magkakatrabaho na ako, ganyan. Wala. Kahit ganun, wala. Wala. Ang mga na-shoot ko doon, opening ng restaurant, Oo. ano pa ba? Mga BTS ng mga kung ano-anong trip ng mga student film. Basta mga ganun lang. Nakikita ko lang sa Facebook. No? Tapos kinakabahan na ako kasi nga naluluma na yung portfolio ko. Kada taon na lumilipas, alam mo yun, obsolete na siya, parang wala kang training na, no? Yes, tsaka yung kasabay mo sa Pilipinas, dumidire-diretsa na. Oo, at saka ang doon, Amerika, yan eh. Isipin mo lahat ng pinakamalulupit sa bansa nila. Oo. Parang mga mga sundalong naka-parachute na pagbaba, ready na. Ready na. Tapos ikaw, kala mo, waiting ka lang. So, mas aggressive, no? Mas competitive. Ayun, nafe-feel ko parang, shit, naluluma na yung portfolio ko. Tapos, yun nga, nakikita ko na yung mga tropa ko na nagsushoot ng mga bulkan, ng mga dito sa Pilipinas. Madaming ganap. Ng mga diba? dami, para akong nananalo ng kung ano-ano. Nakakalungkot yun. So, pero okay lang naman. Parang
naging way din siya sa akin na mas para kasing, ang nangyari kasi hindi ako nakakalabas masyado. Kasi nga babantay ako anak, kakapanganak lang ng misis ko. So, bantay ako nun. Ang nangyari, hindi ako pwede lumabas. No? Pero kasi 2 araw yung day off niya. Sabi niya, yung isang araw, mag-ano ka na lang, mag-shoot ka na lang. Para hindi mo malimutan yung trip mo. Para ma-practice ka. Hindi, tsaka pag di mo nagagawa yung trip mo, bad trip ka eh. So, hindi ka rin maayos kasama. Mabuburyo ka. So, ayun, buti na lang pinayagan ako na mag-shoot, maglakad-lakad. Yun yung ano mo eh. Parang nagdadasal ako pag naglalakad ako sa kalye para ako nagme-meditate eh. Pero si wife mo ba, si Bea, is artist din ba siya? Photographer or something? Hindi. Barista siya, pero masasabi ko artist siya. Artist Kasi siya, yeah. may mga ganun tao eh, di ba? Hindi naman nagdo-drawing, hindi naman pero alam mo, artist yung So talagang sensitivities naiintindihan niya, ka oo. niya. Oh. Yung mga talaga, ang sarap nung ganda nung araw, ganda nung ilaw, yung mga ganun. So, ayun. Tapos, ano ba nangyari? Ayun lang, may kaibigan ako na parang, kasi nga tinatry ko lagi, every day na pwede ako lumabas, tinatry ko mag-shoot sa labas. So, naisip ko, kung once every week lang yan, 48 days lang siya sa isang buong taon. So, sobrang konti niya para makabuo ka ng magandang trabaho. Kasi yun, may tropa ako na parang sinabi niya lang sa akin, men, ba't mo ba kinikwento kasi yan? Hindi naman ikaw yan. No? So, yun na. Doon na parang nag-ano sa akin na, oo nga, no, ba't hindi ko ikwento yung nangyari sa akin? Yung bahay ko, kung ano ito yung binabantayan ko yung anak ko, pinapatulog ko. Oo. Tapos, doon na rin siya nag-start na mag-film kasi mabagal, hindi mo kailangan makita. Oo. Naiipon lang yung film. Tapos, madali, kahit may karga ka, pwede kang pumitik ng point and shoot. So, parang naging yung America, naging para siyang inward, no? Imbis na docu, buhay ng iba, puro ganun eh. So, ito naging papasok siya. Parang introspect, ganyan. Ayun, tapos, ayun na siya eh. Nag-start ako na mag-internet. Dati, bad trip ako sa Instagram eh. Kasi, yun nga. Ano ba yan? Oo. So, yun lang yung way ko para makakonekta sa ibang bansa, sa ibang tao. Kasi nandun lang ako sa maliit lang yung kwarto namin, doon ako nakatira. Totoo. So, sabi ko, ito lang yung paraan para makapagkwento ka ng nangyayari sa'yo. Tsaka lagi, yun nga, kahit ano nangyayari sa'yo, kahit maliit na bagay, laging may isang tao doon na, pre, pares tayo. Tatay din ako, kararating ko lang na Amerika. Nakaka-relate. Relatable. Kahit isa lang, pwede na. Parang gano'n, umpisa. Kasi yun lang yung sinishare ko. Hanggang sa nagulat ako na parang, hindi naman natutuwa yung mga tao, pero kumbaga, yun nga, dumadami yung nakaka-relate, no? Or, yeah. Actually, doon ko rin napatunayan na iba yung ng micro stories, no? Yung mga nasa loob ng bahay, iba siya kasi mas personal siya. Totoo. So, ayun na yun. Tapos, ano ba nangyaring project yan? 3 years na turbulent. So, marami akong naiisip na bagay. Tapos, naisip ko na parang, kung naiisip ko to, malamang yung ibang tao marami ring naiisip. Ganyan. Totoo. So, nag-post ako nung tanong na yon sa Instagram. What are the things you wanted to say but never did? 2019 yan, November. Mas may mga sumagot, pero hindi pa siya secret eh. Kasi dati yung stories, kita pa kung sino sumasagot eh. So, hindi ko lang pinansin. Kumbaga, naipon lang, wala lang. Tapos, move on lang ako. Tapos, 2020, ayun, namatay si Kobe. Parang yung nag-umpisa ng lahat ng kamalasan eh, no? Oo. Ano? Oo nga, no? COVID, Ano yun, taal, pagkatapos tas pandemic. Ano ba nangyari? Tama, oo. Ayun, kala ko mapagtrabaho. Nakuha ko pala yung work permit ko. Sa wakas. Yun na. Sa wakas, no? Sa mga December. Mm. So sabi ko, ayun na, putya. I'm back.
Parang pwede na ulit akong maging astig. Kasi dati lang ako eh. Di, okay lang. Sabi ko, makakatayo na ako ganyan. Tapos nag-pandemic. Ayun So na. parang, okay, so ano ba Jesus, ayaw mo ba talaga? So wala na, ready na ako nun. Magbabay, no? Benta ng gamit, ganyan. Sabi ko sa asawa, benta ko na to ha. Para at least may ambag ako dahil pandemic eh. Kasi yun, So, imo-imo. nakakaya, no? Pagka yung asawa mo yung nagtatrabaho, tapos wala kang maiambag. Pero kasi maintindihan niyo yun dahil wala rin siyang magawa, dahil wala kang permit eh. Hindi, saka gano'n naman kami. Parang, kami niyan, lagi kami nag-uusap niyan eh. Yun ang strategy namin eh. Kailangan lagi tayong nagmi-meeting ng, Oo. okay, sino ngayon ang okay. Tapos, yun na, sinabi ko naman sa kanya, alam ko yung way ko eh. Hindi pa lang ako makatayo kasi nga, may delay sa papel. So, hindi pa ito yung parang ganun. Totoo. Hindi pa ako to parang ganun. Hindi mo pa season. Oo, pero walang Wait ka problema lang. sa kanya. Sa kanya lahat yun. Sige, okay lang. take the time you need. Tapos yun na, nung ginawa ko yung project, nagtingin-tingin ako sa hard drive, nakita ko yung mga lumang film photos na parang unusable. Tapos ayun, naisip ko, ba't hindi ko i-vandalize yung photos ng mga sinubmit sa akin? No? Ayun na siya, bali, bala ko, ubusin ko lang yung 40 images eh. 10 days, 4 days. Kasi 10 kada post, di ba? Tapos, parang nung na-figure out ko kung paano siya gagawing anonymous, yun na, parang biglang nakatanggap na ako 80 letters nung first week. Sabi ko kay Bea, baka may naumpisahan ako ngayon, 300,000 na yung sulat from all over the world. Hindi mo naman. Iba-ibang bansa, ganyan. So, siya, weird feeling. For sure. Pag nga ako, nagte-thank you yung mga tao sa work para akong gets ko kayo pero ako rin kailangan ko mag-thank you dun sa trabaho. Gano'ng kabilis bago yung, kasi sa bagay, pandemic, dahil wala namang ginagawa yung mga tao, nasa bahay lang, so mas sa social media, no? From ginawa mo yun, tanda mo ba kung ilan yung followers mo? Oh. Tas mga ilang buwan bago pumutok ng milyon? O kasi Hindi, million, yan eh. almost a million na eh. 500. Hindi. 5,000 nung sinumpisahan ko. Yan, yung Philippines, tapos may konti Amerika. 2019 to Ayan, tapos nun, sumabog siya ng parang medyo nagdadagdag talaga. Parang naging, 79, 70. Yun yung mga naalala ko sa utak ko na number. Tapos, na-feature siya ng NPR sa US. Yun na. Hindi ko na siya na-track. Pati nga yung, kasi nakakatawa yun, pagising mo, may nakadagdag na 100,000 na tao. Overnight. Tapos, natatawa kami ng mga kapatid ko. Kasi hindi ko na siya inaano eh. Sila yung nagtitingin yung mga may blue daw. So, yung mga nag-follow na may blue, sine-check nila, oh, Jello, ito, director. Kumbaga sila yung nag-isa-isa. Kasi hindi ko kaya eh, ang niya. So, parang ganun lang yung nangyari sa kanya eh. Tapos, parang tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy na. Wala Dire-diretso na. Siyempre, nagplato din yung project. Lahat naman ng projects. So, pero yun yung naalala ko mga numbers sa utak ko. Regarding dun sa, yan yung project na yan, yung things you wanted to say but never did. Kailan mo siya na-realize na hindi lang siya photo series? Parang naging dating sa kanya kasi, di ba, parang naging safe space siya for other people to like tell their story. Yeah, actually, noong una, aminin ko naman, di ba? May ego pa eh. Noong umpisa. Kasi parang, oy, putya, dumadami na yung followers ko Alam mo yan? Nagkakaroon ka ng ego na parang, gawa ko yan, ganyan. Project ko yan. Ako nag-isip niyan, ganyan-ganyan. Tapos nung may natanggap akong sulat na parang, Jello,
mahaba siya pero parang parang gusto niya sabihin, nakasulat na tong date na to para tapusin ko yung buhay ko. Pero nakita ko yung project, tapos pinospone ko. So, hindi ko pa alam kung kailan ulit. Parang ganun. So, nag-save ng buhay yung ginawa mo. Ayun, after nun, para akong binuhusan ng tubig na... Hindi pala biro yung ginagawa mo. Yung trabaho na yan, hindi sa'yo yan. Hindi, beyond yan sa'yo. No? So, yung ego mo, kalimutan mo na yan dyan na parang pamigay mo yan, hindi sa'yo yan. Kumbaga, sa atin lahat, ganyan yan. So, dun siya nag-umpisa na parang, okay, kumuha na ako ng images mula sa ibang tao, tapos nagbabasa ako. Parang pinagaganon ko na lang. No? So, dati kasi images ko, kaya nagtatanong iba, ba't walang watermark? Parang ganun. Oo, bakit nga? Hindi na siya kailangan dun sa project. Parang may buhay na siyang sarili. Di ba? Parang sa Pinterest, kung saan, Tumblr, lahat na. Alam ko kung ano yung sinulat ko kahit marami nang gumagawa ng parehas. Alam ko kung ano yung sinulat ko kasi ako nagbasa nun So, yeah, yun yung parang... Humbling, no? Humbling. Yeah, sobrang humbling niya na parang, alam mo yun, kumbaga, gets ko naman bilang tao, syempre, umpisa magkakaroon ka talaga ng ownership na parang, alam mo yun. Na ikaw yung Ako nauna, to, ganyan. ganyan. Tapos yun, after nun, parang ano ka na, yun na to. Ganda nung ano kasi kahit ako nagbabasa nung mga ano. Tsaka meron ka rin naman yung mga light, di ba? Yung, Yeah, meron din, I take pictures so I can remember. Parang ibang series yun Yun. Kaya medyo nakakatuwa kasi hindi masyadong... Ano yung pagkakaiba niya? Kasi yung isa, yung una mong ginawa, walang muka, di ba? Etong I take pictures so I can remember, may mga tao na. Ayan, Paano- nice to meet you, my friend. Nice to meet you, my Yan, friend. yan. So, anong nangyari, kasi itong personal work na yung things you wanted to say, more community-based pa rin siya talaga Community-based project siya Tapos, yun nga, as an artist, di naman tayo nasa-satisfy. Totoo. Di ba? So, nagkaroon din siya ng plateau, yung project. Tapos parang naisip ko, ba't ganun? Parang ang dami kong alam sa mga tao, pero wala akong kakilala sa kanila. Parang ganun. So, ayun, sinimulan kong hanapin yung mga taong nagpa-follow dun sa akin sa social media. Grabe, tiyanaga mo Hindi naman, punta akong LA. Meet and greet. Mga gusto kong makita. Sino mga gustong makipag-usap. Parang meet and ganyan. greet. At least para bang nagkaroon ka ulit ng nag-crave ka kasi ng connection Oo. Parang feel mo, parang puro palabas parang puro kumbaga, ikaw nag-absorb lahat So ito, this time, pag may na-meet ka mga tao, medyo nagiging two-way. Nagkikwento ka din, ganun. Yan, dami nun, mga 300 portraits. Sa across US, no? So, I think ganun talaga pag artist, no? May babagabag talaga sa utak mo. Pag parang may something, especially yun, parang personal yan na ang hirap din na ikaw yung puro sumasalo. Parang vessel ka din Minsan kailangan mo rin talagang i-release siya. Tapos ginawa mo siya ng paraan na tara, kita tayo. kasi mga personal works, madalas reaction mo lang siya doon sa mga nangyayari sa iyo Parang 'di ba, parang kunyari ngayon, yung mundo may pressure siya kaya lumilindol. Nagre-release siya So parang ganoon din tayo, parang kailangan nating may nararamdaman ako, kailangan ko gumawa ng something para dito, para sagutin yung tanong ko sa sarili. O nga pala, disclaimer lang. Yung mga sinasabi ko dito, base lang sa karanasan ko. So, mas malaking chance ang mali ako. No? So, pero, ano lang yun,
Okay. Okay yan. Monochrome to. Hindi to absolute truth. Pero kasi yung kay Jello, hindi naman niya plinanay. Parang nagtanong ka lang di ba? Hindi mo Oo, in-expect, tsaka wala. wala kang idea. Tsaka dead end na nga siya. Para na akong, ayoko na. Mag-ano na lang ako. Kung anong trabaho dito. Di ba? Nagtatampo na ako. Nagtatampo na ako eh. Ako kasi ang hirap din nun nung sa kanya, 'di ba? Kasi parang 2017, 'di ba? Parang kakasal mo lang din nun, 'di ba? Oo. Nung lumipat kayo doon. Tapos pagdating niya doon, I mean, wala Kala, siyang nasa gagawin, US di na ba? ako, di ba? Saka dito, okay yung Mm. ginatrabaho. Alam mo yun, parang makina na well-oiled na. Oh, game. Pero kwento mo nga yun, yung nandito ka sa Pilipinas, ano yung mga ginagawa mo? Iba-iba magazines, mga events, kung ano, lahat pinasok namin eh. Di ba? Ay, wedding nga. Kaya sabi ko kay Marbs, pwede ba ako dito? Hindi naman ako wedding photographer. Minsan Kanina, lang. Nagkwento siya kung paano siya nag-shoot ng wedding. Eh. Ayun nga. Kanina, papunta dito. May kwento na akong wedding na sinut namin ng best friend ko. Nakakatawa to. Kasi hindi naman kami wedding photographer eh. Kaya sobrang taas respeto ko sa mga wedding photographer kasi para lalo ngayon pag ginawa ko siya na isang araw, kailangan ko ng isang linggo na walang gagalaw sa akin kasi pagod na pagod ako. May hangover ako, pre. Anyway, nung dati, may nagsabi, di naman siguro nanonood yun. Yung kinasal na yun. Sabi niya, oh guys, gusto ko yung docu-style nyo eh. Shoot nyo kami. Sabi ko sa tropa, best friend ko, tara, game tayo dyan, pre. Okay yung bayad. So yun, nag-shoot kami ng wedding. Tapos parang nag-kiss na. Tapos parang nagkita kami. Sabi ko, anong pre? Nakuha na mo yung kiss? Sabi niya, gagi, kala ko ikaw, pre. so ayun, antindi. Pinag-kiss ulit namin sila dun sa So, pero yun, naman, lesson learned. Ngayon, okay na. Sa Amerika kasi, mahirap tanggihan yung wedding eh. Oo. Nag-shoot ka ng wedding ngayon? Oo, sa Amerika. Sa Amerika. Nice. Parang Ganda. Makadalawa ka, medyo okay, Okay ka na. na. Okay ka. Makadalawa ka, medyo okay na. Oo. So, ang Tara, hirap niya Amerika na tanggihan. tayo. Tsaka one time, yung pala yung una kong trabaho, isa sa una kong trabaho sa Amerika, nag-assist ako. Kaya, after nito, sinumpa ko na hindi ako magiging ganito eh. So, nag-assist ako sa isang babaeng photographer. Grabe, talagang may scoliosis ako. Pinabit-bit talaga niya lahat ng gamit niya kahit saan siya magpunta. So ako, sige, baka ganito talaga dito. Sa Amerika, ang hirap. Ganyan, tapos, pero nagsushoot din ako. Tapos nung nung uwian na, parang inabutan niya ako ng na 300 yata. So, para akong grabe, pagod na pagod ako. Tapos nung nalaman ko lalo kung gaano yung bayad sa kanya. So talagang ako doon, sabi ko, hindi, pagka nag-shoot ako, kailangan pati yung assist ko solid, no? So yun. Kaya ngayon, hindi na ako nag-assistant. Kaya ko na to. Pero malaki rin yung bayad, I mean, malaki rin yung bayad sa assistant. Hindi ka. Kaya nga hindi na siya nag-assistant eh. Okay. Kasi malaki yung babayad niya. Akala ko kaya hindi na siya nag-a-assistant. Oo I nga. mean, siya hindi na... Kaya... Hindi na ako kumukuha. Yun. Hindi, may nakita kasi akong kasal nung tita ni Bea. Isa lang. Dumating, isa lang siya. Sabi ko, sabagay. Okay din yun. Kasi pag di ko nakunan, ibig sabihin, wala ako doon. Isa lang ako eh. So, parang ako, Clear naman na nag-iisa lang ako, di ba? ayos yan wag na kayo mag-expect, di So, ba? ginaya ko siya. Hindi, saka kasi yung mga client doon, madalas, ayaw nga nilang magtatanong ka sa kanila eh. Oy, gusto nyo ba kailangan ba pumunta pa ako dito? Para siya di basta magkita tayo sa simbahan. Shoot na lang. Hanggang gabi, yun na yun. Per hour Wala din ka eh. na. Di ba? Per hour Tsaka takot usually. sila pag yung parang lalagpas ka. 9 hours na. Yung Usually iba kasi 8, di ba? sumisibat eh. Namimiss ko pa rin yung mga Pinoy na wedding, kaya kinukuha ko rin yung Pinoy na weddings. Yun lang, kailangan handa ka kasi sulit ka talaga dun. Iba yung galawan. Ito yung kailangan to.
Ako with mommy. Ayan. With mommy, with... May, basta madaming variety eh. Minsan may listahan Okay, eh. balatan natin lahat yan. Kaya One yan. time ba, meron sa akin doon na lola na parang, kasi umupo ako saglit eh. Mag-isa nga kasi ako. So sabi ko, kumakain naman. Upo lang ako. Lumapit siya. Oh, eh, ba't ka nakaupo? Sabi ko, ay, sakit ng likod ko eh. Na pulis. Napulis ako, no? So, Grabe. pero masaya, siyempre masaya pag Pinoy wedding. Nakakatawa. Alam mo yun, nandun lagi yung may tugtog sa Amerika na laging tinutugtog sa Phil-Am wedding eh. Parang yung left, basta yung parang ano siya eh. Left, right, left, Parang right. dance ganun step. eh. Parang dance step. Baka after party na yan. Oo, After oo. party. Gusto ko yun kasi flash ka na lang eh. Tapos parang, shit, pauwi na ako. Baka photo video ka pa ha, pag sa America. Hindi naman. May One GoPro, month. di ba? One month. Yeah. 1 month. Pero anong gamit mo ron? Film or digital na? Pag weddings? Usually digital. Digital. Kapag ka-film, mas ano siya eh. Mas mahal siya. Mga puti, trip nila yung film eh. Film. Pero may, pag may nagtanong sa'yo, gusto ko film. Pwede oh. Pwede. Marami na ako na-shoot doon na film. Mas okay yun. Presyo. Bakit? Ba't mas okay sa'yo yung film? Tingin mo? Yun lang yung nakunan ko. Alam mo yun? Yun na yung nakunan ko. At saka, wala kang kailangang, hindi ka nag-overshoot. No? Kasi syempre pagka digital, may tendency ka talaga na, nakikita mo kasi. So parang, hindi pa ito yon. Ratratin ko, ganyan. Sa film, syempre, hindi ka naman sa nagtitipid, pero, hindi mo rin siya kayang bilisan ng sobra. No? So, Ibang para sa akin, discipline mas okay siya. Ang hirap na nung magkaibang discipline. Ngayon, nauso na ulit yung sa wedding dito rin sa Pinas yung mga film photographer eh. And I think iba talaga yung mindset compared sa yung digital nga na, I mean, raratrat ka talaga kasi may moments ka na gusto mo sure shot. Pero pag wedding nga, I think may ibang mindset eh, no? Oh, ayan to, si Rome Del Rosario. O yun, Rome. Film Oo, yan. film yan. Hindi na nagdi-digital yan. digital to. At saka ang maganda ngayon kasi, yung mga client, actually maraming couples na rin sa wedding na gusto ng film. Siguro dahil nga yung pakiramdam ng film na, marami kasing couple ngayon mas bata eh, di ba? So hindi nila na-experience yung mga film natin Dati, noon, di ba? So parang, ngayon, kaya gusto nila kasi mas nostalgic yung pakiramdam para Oo nga, sa kanila. no? Di ba? Tama yun. Usually Tama mga yun. bata eh, mga bata yung mga may gusto nito. Yung mga film. Saka alam ka, usually, yung mga nagre-request ng film, alam din nila yung yung pag-shoot ng film. So, alam nila na proseso. parang, oy, konti-konti lang. Or, alam mo yan, parang Power shot lang gamay-gamay. Gamay-gamay, ganon. So, I think yun yung maganda, no? May understanding na, well, yun na yun, di ba? Yun na yun. pero syempre, kailangan maganda yung Yun gawa ang mo. maganda. Hindi naman pwedeng, yan na yung pre. Next time na lang ulit. Kasi lalagay mo yun sa susunod para makakuha ka ulit ng isa pang trabaho. Eh. Right. So, Yan na yun, pre. hindi pwede yun, di ba? Puro madilim. Hindi nakita yung mukha. Usually Patay naman na dyan. kukunin ka nila dahil nakita ko yung isa pa niyang shoot na film. Ano men, okay naman. So, May tira to. May tira. kumbaga para silang sige game Arit. ba? Ganun. Pero, okay siya. Hindi ko alam kung ano mas gusto ko. Kung film o digital. Okay din digital. Masaya. Kita mo, makapapakita mo dun sa babae. Kasi pag nag-shoot minsan, parang, hindi ko alam, hindi naman ako, outsider ako Pero minsan wala akong pake dun sa lalaki. Sabi ko, basta approve to dun sa babae, wala ka nang masasabi sa akin. The bride. So, papakita ko sa babae, ang ganda mo, tingnan mo. Tapos parang siya, ay, ang ganda. Okay ka na. Ano ba yan? Hindi ko kailangan ng approval. Susunod ng- na siya. Parang gano'n. Parang, Totoo. meron kasi siyempre may mga iba rin na parang bride na pag may pinagawa ka, para siya, ang corny niyan. Tapos mapapanghinaan ka ng loob, di ba? Parang kinakain ka ng kliyente. Oo nga, no? So, iba pag nakita na nila na maganda, Actually, ano na sila at ease na sila na, Kaya kami minsan nahiya kami magpakita
nung picture or nung video, Yung shot. nung shots kasi baka ngayon yung sabihin niya, ay ang corny, ay hindi ako yan, parang ganun. Na kasi parang mahirap yun eh, yung mahirap mapuri minsan, di ba? Especially kung isang shot lang yung nakita nila, di ba? Na, what if hindi pa yun yung pinaka maganda mong shot, di ba? Todo. Kaya that's why pag nag-scrub tayo, di ba, paulit-ulit natin yung i-scrubin yun eh. Yung shot natin na ano ba yung mas magandang shot? Ano ba yung mas Dito. magandang angle niya dito, di ba? Gets. Oh, so, tsaka tingin ko, yun din yung magandang charm ng film. Balik lang ako doon sa film na parang hindi nyo nakikita kaagad. Yeah. Di ba? So, may waiting time eh, di ba? Yeah. Ano kaya yung lalabas dun sa... Anticipation, Oo, di di ba? Ano yung lalabas, di ba? Oo. Yeah, siguro bilang may asawa, kuya may asawa ka na, alam mo na ano eh, basta approve to, wala ka na. Wala ka na dito. Kaya ganun lang, no? Hindi ka rin naman, Okay. alam mo yun, wala rin naman ako masyado na shoot na yung lalaki yung mas parang, Mas may say. or hindi naman mas may say, pero mas conscious sa itsura niya. Di ba? Lahat naman tayo. Majority. Pag lalaki, wala tayong pakialam talaga. Kumbaga parang, Okay na yan. basta pag yung nasa lalaki, basta pila lang kayo dyan. Okay na. Sila okay na rin. Kasi parang mas gusto pa nila magkwentuhan. Oh, di ba? Yan. Ayun na. Sige. Tandaan niyo yan. Napunta tayo sa wedding. Saan napunta eh. Pasensya na kayo ha. Huwag kayong makinig sa akin. Boss Jello, meron bang specific na story na naging dahilan para mas maging optimistic ka sa isang project? I-share mo naman sa amin yung story na yan. Ano ba? Kung yung bad days are temporary, ano ba? Ganun din yun eh. Good days are temporary din eh. Yeah, pero mas tinatry mo lang na tumingin dun sa mas Positive na side na ayun, sinasabihan nga ako minsan parang ano yun, positive ka naman yung ano, alam mo yun. Yun nag-work sa akin eh. Alam mo yun, yun yung nag-work sa akin. Yung nag-work. Siyempre, lagi ko naman sinasabi kahit sa mga bata na pag binigay mo naman lahat, hindi naman siya guarantee na babalik or alam mo yun. Pero, mas malaki yung chance ang hindi mo maabot yung gusto mo. Pag hindi mo tinesting, di ba? Or ano, so parang yun lang, hindi ko matiis, parang hindi ko kaya na sasabihan mo yung kabataan na pangit, wag ka na magganto. Hindi okay ito, alam mo yun. Mas gusto ko na yung, kung trip mo talaga, kailangan mong galingan. Pero hindi rin sure lagi kung ano yung gusto mong mangyayari. Pero baka hindi pa rin yun yung, kailangan mo pang gumalaw ng gumalaw. Parang ganun lang. So, wala. Tsaka yun lang, merong ka, alam mo yun, ba't ka... Gets. Tsaka siguro depende rin dun sa face, kung nasang face ka ngayon, di ba? So siguro hindi naman hindi naman laging puro negative lang yung pwede mong ipakita, di ba? Or siguro yun nga, kung anong face yung pinagdadaanan mo dun sa, kung nasan ka man papunta, kung anong journey man yung pupuntahan mo. Siguro ganun nga yan. Ganun yung... Saka, ano ba? Malaking bagay din na yung composure eh. Ng tao eh. Kung, di ba? Pag talo ka, kamusta yung composure mo? Galit ka ba? Galit ka ba sa iba na panalo? Parang chamba lang yan eh. Ganun ka ba? Or Inggit na yun, pare. or Pagka relax ka ba? Composure siya eh. Para sa akin, isa siya sa pinaka main recipe ng isang tao eh. Kung paano ka magre-react dun Kung sa paano siya mag-react. nangyari sa'yo, no? More on pag panalo ka Mm. kaysa pagtalo ka. Kasi mas nakakatakot yung wala kang composure pag nanalo ka eh. Actually, Hindi ka, Ganda na. ano ka eh, waldas ka, or iba ka, biglang sasabog ka na malupit ako, or alam mo yun. Ego ulit. Balik ulit sa Oo, ego. So, kailangan may composure ka kahit panalo ka na parang relax ka lang. Ayun nga, temporary. Fame is temporary. Lahat temporary. So, parang poise. Yun yung word. No? Parang yun yung word. Saka ikaw lang makapag self-check sa sarili mo eh.
Diba? I mean, yung awareness na kailangan may composure ka. Parang minsan ang hirap isipin din nun. Pag hindi ka nga aware or parang pwede mong justify sa sarili mo. Reaction ko lang yun. Pero baka there's a better way of dealing with things. Galing, ganda reminder. Self-check. Favorite ka na, mag-isa ka. Or kahit, hindi ko alam kung nagsisimba kayo. Ako hindi naman ako yun lagi nagsisimba. Pero, minsan, yun yung paborito kong, hindi simba na misa. Punta ka sa somewhere na tahimik, ganyan. Tapos, check mo lang yung sarili mo. Kamusta ka? Anong reaction mo sa mga bagay? Alam mo yun? Ungas ka ba? Ungas ka na ba? Or nagiging... Kasi hindi mo makikita talaga yun hanggat hindi mo iisipin maigi. Slow down. Oo. Tsaka sakit siya ng tao eh. Alam mo yun? Lalo sa atin, male-dominated siya na field eh. So talagang nagsasabugan yung ego, talagang laging may tension na parang, men, relax lang. Alam mo yun? Ayos lang tayo. Pagalingan. Parang laging, parang laging, Mainit eh. parang pag nagtatagpo lahat, parang may, may something eh. Parang gano'n. So, alam mo yun, parang cleansing lang. Kailangan natin relax lang cleansing. to, relax. Tayo, magkakabaro. Parang gano'n. Ganda nung brand niya, yung Bad Days are Temporary. Tsaka last day na ba ngayon yung order? Oh, last day. Last day. Oy, Order guys, na kayo. Abot pa. No? Sa Abot nanonood pa. ng live. Yung mga Oo nga, nandyan. oo. Tapos, after ngayon, kailan na ulit? Ano naman yan? Monthly naman. Monthly. Pero nag-iba-iba. Nag-iiba-iba. So, yun siya. Dapat pala sinot mo yung sa'yo, di ba meron ka, Marv? Andun sa loob eh. Nakasampay daw. Zero, yung mabalik lang ako konti doon sa pinag-usapan natin kanina na series mo, yung things you wanted to say but never did. Pwede mo bang share sa amin paano yung proseso mo? Paano ka pumipili ng storya? Paano mo siya ginagawang art? Anong nilalagay mo na message? Ano yung proseso mo? Ano ba? Ang dami na kasing sulat eh. So, ginagawa ko. Actually, yung mga images dyan, nag-trip shop ako. Sorry Tapos kumukuha ako ng mga slides. Color slides. Kaya kung makikita nyo yung images, mga galing 60s, 70s, 80s. No? Parang meron akong 80,000 na color slides. Talaga? Sa bahay. Dami nun. Tapos, hiniscan ko yun. Tapos, ayun, kunyari, yung sulat tungkol sa Christmas. Hanap ako ng may Christmas tree. Para may impact siya. Oo, napapanahon. Yeah, kasi parang na-realize ko noon, yung mga tao sa Instagram, parang hindi naman sa ayaw nila magbasa. Pero iba pa rin, pag yung babasahin mo, nandun na din Nandun na sa image. picture. Yes, totoo. No? So, parang poster siya eh. Para ka palang yung manual or human Canva. Ginagawa So, niya. parang curator ka, tapos, yun nga, yung match mo siya, ganyan. Pero, challenging din siya na personal work, personal project, kasi, hindi naman nalimutan ng tao na photographer ka. Pero, kailangan mong magpakita lalo ng mga work mo as a photographer. Kasi nga, hindi ka naman na stereotype, na typecast, I mean. Pero kumbaga parang syempre, yun yung malakas mo na nilabas na trabaho. So may incorporate ka talaga, no? So parang music, pag may hit ka, yun kakantahin mo kada concert. Yes, yun nga. Kailangan, hindi Kailangan, pwede. hindi. Yun yung Magagalit. hinahanap eh. Magagalit yung crowd mo pag di mo kinta yun. So challenge siya na, actually challenging siya na, okay, paano, ano yung gagawin kong susunod na pwede. Alam mo yun. Pero thankfully naman, okay pa rin yung nakukuha kong mga photography work. So, paano yun? Meron kang film scanner sa bahay mo? Yeah, meron akong film scanner. Isa-isa ko. Ang hirap nun, ha? Trabaho. Pero enjoy siya. Kasi, memory siya ng ibang tao eh. Tapos, nakikita mo na parang, ano kaya mga kwento nila? May nakita ka ba na unusual dun sa mga film? Like, Meron. Meron. Marami. Marami. Lalo na 60s kasi, ano pa yan eh.
before, di ba, parang segregated pa Mm. sa Amerika. So, and usually, mga puti yung may camera. So, basta, marami. Hindi ko lang siya, alam mo yun. Mm. Baka nabili mo yung yung film nung isa sa yung girl na ano na 60s na na photographer, 'di ba? Nakatago 'yun, hindi niya na-develop. Yun, nag-shoot lang siya. Nag-shoot lang Oo. siya. Si Vivian Maya. Yan, oh. Hindi. Ano yan? Di sana, wala ako dito. Grabe yun, no? Doon na ako Grabe. sa, ano. Pero yung feeling ba nun, para kang, pag naisip ko lang doon sa experience mo, para ba siya nakakahanap ka ng treasure? Parang Oo. ganun ba yung dating nun? Tsaka ano kaya, chismoso ako ng memories eh. Okay ito Di ba, parang hoarder, para akong bangko ng mga memories, pati secret ng mga tao, memories. So parang yun yung, nag-enjoy din naman ako na tignan yung mga images dati, alam mo yun. Tapos bibigyan mo ng bagong buhay. Kasi tinapon na nila yun eh. Mm. Alam mo yun. Pero may ritual, hindi man ritual. Pero nagpapalam ako syempre doon sa mga images na parang, gagawa ko ng gagamitin ko yung mga images nyo. Parang May time ba na yung family nung may-ari, yung mga relatives, kinausap ka? May ganun ba? Wala pa naman. wala kasi naka-cut out yung tao. Safe. Hindi sila kita. No? Ang maganda rin, pag naka-cut out yung tao, wala siyang identity eh. So, mas makaka-relate ka. Na pwedeng ikaw yun, pwedeng ako, wala siyang muka. Parang gano'n. Tapos yung text nun, handwritten mo. Yeah, handwritten, pero digital na. iPad Digital lang. Kasi, siya eh, production siya eh, every week. Dati medyo minto ako sa pagbabasa eh. Kasi parang, wala ako. Di ba sa nakaka-depress pagka ganun? Hindi Puro, naman. puro pangit yung nababasa mo. Medyo, meron akong mga na parang mababasa na parang, yun na yun muna, ngayong araw. Kota. Masyadong mabigat. Actually, yun yung mga pinakamalalakas na epekto, yung mababasa mo na directly sa'yo ikaw yung kausap. Oo, yun nga eh. Jeloy, pasensya na. Sa'yo ko iiwan pa to. Itong last sulat ko. Or parang, okay, alam mo yun, may tao dun behind the screen na nagsulat dun. Parang yung tulong ko na lang talaga is binasa ko yung sulat niya. Sulat niya. Grabe. Suicide note, no? Ikaw magbabasa? Aray ko. Kaya talagang Medyo mabigat siya, pero pero- mabigat yun, no? Mabigat. Alam mo yun, yun yung, actually pag may nagsasabi na, dapat ako na lang nakaisip niyan. Sa isip ko, dapat nga. So yun na, nakakasaya ko yun. Mas Hindi, okay. ako hindi ko kaya yun. Masasay ko talaga ako. Hindi, kasi mabilis akong maapektuhan eh. So, buti gastong si Jeloy, kaya niya eh. Grabe. Sa'yo Detach pala lang talaga. siguro, detach. Magpa-park lang kami yan, nila Nara, nila Bea. Tara, park tayo, milk tea tayo. Relax tayo, ganyan. Tsaka yun nga, ano kasi yung dalawa yung tanong doon eh. Yung isa, ano yung gusto mo sabihin? Yung pangalawa, ang tanong, anong gusto mo sabihin sa akin? So may sulat sila sa'yo. Na, Jeloy, thank you dito. Na nagsusulat ako from Peru, from ganyan. So parang kang may pambawi. Ganda. Na natutuwa ka, parang ganyan. Galing. Hindi naman natutuwa, pero kumbaga na okay, may at least alam mo, it keeps you going, parang sige, may ano pa to, may ang tawag dito, may purpose pa yung ginagawa ko. So actually hindi na siya hindi na siya work, hindi na siya project eh. Parang serbisyo na siya na parang gagawin mo na, parang ganun. Siyempre, yung mga tao, naantay nila yun eh. Yes. Para nagkaroon ka na ng parang calling na rin. Responsibilidad, syempre. Responsibility, Oh, tama. Responsibility. Pero okay lang, alam mo yun, para magkaroon ka ng ganun sa isang lifetime, pwede na siya. Oo. Di ba, na parang may isang project na ito, solid to. Alam mo yun. Hindi akong, pagyayabang ko na, solid yun. Di ba? Ano siya, kahit pakawalan ko siya, yun na yun. Parang ganun siya eh. So, yeah. Okay. Tapos meron kang libro, di ba? Gumawa ka ng libro. Tungkol saan yung libro na yun?
Yung book, is, ano lang siya, parang tungkol din dun sa project, pero gumawa ko ng bagong mga images. Mm. Photos ko yung ginamit ko. Okay. Para din, siya, hindi lang para safe, pero na rin, kumbaga at least, ownership sa'yo yun, parang ganun, yung libro. So, Yung libro. Saan mabibili yun? ano ba? Meron online? Meron pa yata, meron pa ngayon. Sa Fully Book, alam ko, Cebu, kahit saan, meron yan. Talaga? Hanapin nyo na lang. Wow. Pero dun sa sa page mo or sa Instagram mo, pwede mag-order. Hindi ko siya Hindi. hawak eh. Iba Hawak yung may siya hawak. ng Fully Book dito sa Pilipinas. Galing. Pero meron yan. Hanapin nyo lang. Ayan. Pinahanap pa eh, no? Inutusan pa eh. Ang ganda na. That's the fun of it. Basta sa Fully Book ha, hindi siya National Bookstore. Fully book to, guys. Fully Book yung nag-produce ha. Fully Book. Mm. Solid. Ayan. Ayan, sa digital age ngayon, no, na halos lahat digital na, no? Bakit nakikita ko kasi sa mga feeds mo, no? Nagfi-film ka pa rin. Bakit ka pa rin bumabalik sa film? Or ano yung meron sa film? Bakit hindi mo siya iniiwan? Ano ba? Una sa lahat, siya eh. Yun nga, hindi mo titignan eh. No? So, most ng energy mo is sa pagkuha lang ng pictures. No? Kumbaga, nandun ka sa... feeling ko, mas nandun ka sa moment. Kasi, hindi ka, mali yung ko dito. Usog pa ako. So, mas, mas parang... Yun nga, nag-shoot ka, yun na yun. Kung basta, naniniwala ako sa metro ko, naniniwala ako sa composition ko. Kung sakaling mali, minsan masaya pa nga eh. Parang, uy, ganda. Parang, okay yun Parang ganun. At saka, ayun, ako kasi nagpa-process minsan, pati scan. So, parang yung moment, parang 3 beses kayo nagde-date. Di ba? Nung una, nung kinunan mo, tapos nung pinrases mo, siyempre ikaw nagluluto, feeling mo, nagde-date na naman kayo nung mga ngayon. Tapos pag tinignan mo na siya, naalala mo na naman yung mga kinunan mo, hanggang pag iniskan mo. So parang parang 3 beses kayo nagde-date, Mas no? lumalalim, no, yung relationship. Oo. At saka ano ba? Ayun nga, tsaka hindi ka... nahawakan mo siya. Tangible, no? Pwede mo siya itabi ikaw, kung anong trip mo. Okay. Pero andyan siya. Parang ganyan. Unlike digital kasi, sa phone na lang or sa computer, no? Oo. Pero wala akong problema. Alam mo yun. Kasi Shoot akong digital. Tsaka, yun lang. Siguro natutuwa lang ako dun sa proseso ng film. Pati... Ewan ko, iba rin yung kulay, niya. Paano mo natutunan yung process ng ng photography to developing? Kasi kung di ako nagkakamali, batch 2012 ka graduate, no? So wala na kaming digital film. na yung tinuturo nun, di ba? So paano mo siya pinag-aralan? Wala, mga YouTube na lang din. Okay. Kahit nung nandito ka sa Pinas. Nung nandito, may mga kaibigan akong filmmakers na nagsushoot ng film. Na pelikula. Okay. So, nakikita ko sila na parang, solid yan. Yan sila Jim Lumbera, no? Sila Timmy Harn. Yan. Shout out, no? Solid yung mga yan. So, doon ako parang na-inspire din na parang, okay ito . Pero syempre doon, mas kaya mo bumili. Okay. Mas accessible. Yeah. Tapos, ayun, yun pala, kaya rin naparami yung shoot ko ng film. May nabili akong film sa Facebook Marketplace sa Amerika na lang siya. Parang scam eh, walang picture. Nakalagay lang. Sa Marketplace, nakalagay, film roll, $3. So, minessage ko siya. Sabi ko, pwede bang bumili? Parang ganyan. Tapos sabi niya, ilan gusto mo? Tapos sabi ko, kung depende, parang ganyan. Tapos sabi niya, puntahan mo sa parang 2 hours away sa San Francisco.
Di sinugal ko. Sabi ko sa hindi pa ako nagda-drive eh, no? Kapal na mukha eh. Diba? Para ako, sabi ko, mahal, sama mo ako. May bibili na akong film. Tapos, sige, yan, punta kami doon. Pagdating, may lolang lumabas, Haponesa. Tapos, wala siyang hawak na film. So, sabi ko, okay, parang pinagtitripan lang. Oh, tsaka Pero okay lang, $3 game na. naman ako, may pagkwentuhan lang. Tapos sabi ko, hindi naman bumaba si Bea, sabihin ko na lang, hindi nagka, kung scam, sabihin ko na lang kay Bea, hindi nagka, sa presyo eh. Ayun, nag-usap kami, sabi niya, marami akong film. Photographer yung asawa niya dati. Para nag-assist pa kay Steve McCurry. Oh, nep. Tapos, slide films kasi yung gamit eh. So, siya, positive. Tapos sabi niya sa akin, pwede mo naman bilhin. Pero $3 lang. Pero ang gusto ng asawa ko, kung bibilin mo lahat. Oh. So tinanong ko siya, ilan ba yan? Full Sabi sale. niya, 350 Oh, pieces. Hanep. So Oo, mabigat yun. pero $3 each lang. Pag binenta mo siya ngayon, 25 na yan. Oo. Kita ka pa rin. Ang laki nun. Pero siyempre, hindi, ginamit ko eh. Mm. Ginagamit ko pa siya hanggang ngayon. So napa-withdraw ko talaga ng ng pambayad para makuha ko lahat. Kasi yun, lumabas siya, meron siyang tatlong box ng ng Unused. unused Mm. na Provia, puro Fuji siya na film. Pero, di ba may expiration ng film? Ano siya, well kept sa Okay. sa Pero yun yung gusto na iba, di ba? Expired film. May effect. Okay, ang best ko na ginamit. Wala namang problema. Okay lahat. Galing. Good Grabe, item. oo. Good item. Marketplace. Parang nag-invest eh, no? Napumaldo, no? Grabe. Ngayon, hanggang ngayon, actually, ginagamit Ginagamit ko pa rin. Galing. 350 Pag rolls. medyo naging negosyante ka, selling, $25. Hindi noon. Pag ako, na Natatem- Pepecha de Peligro na Amerika. Bitaw ka ng mga 10, no? Unload eh. Grabe. Since okay ka na sa US, 'di ba? Sinabi mo nga kanina, nakapag-shoot ka na ron. Ba't mabalik ka pa rin sa Pilipinas? Anong meron? Ano ba? Hindi, nangyari kasi. Mas mataas yung bayad sa per project dito. Hindi naman. Kasi Anong, kutsa lilipad ka eh. Pinapauwi. No, Napapauwi. Feeling ko naka-business class pa to. Uy, gagi. Pinapauwi. Shout out, pal. Business class ba? Business class ba? hindi. Basta. Ano ba? Hindi, anong nangyari? Hindi nagkalibro. Mm. Tapos, naisip long publisher. Ba't di ka mag-book signing sa Pilipinas? Oh. May audience ka naman. Pero wala pang mga, hindi pa ako mga TikTok, mga YouTube, iba yan eh. Kasi maganda rin pag-usapan yan eh. Mm. Pero wala pa yon. So, yung audience ko, mainly sa project talaga. So, sabi ko, sige, tara. Pero bago yun, ang nasa utak ko na is all out na ako dito sa US. No? Gusto ko nga mag-New York. Sabi ko, subukan ko na yung kapalaran namin dito. Pero si Bea, yung asawa ko, siya yung nakikinig ng mga wish bus. Yung mga nanonood ng news. So, para ako laging, solid yan sino yung kumakanta? So, parang ganun. Parang, pati yung podcast ni Dog, siya nakakita, tapos parang, okay yan Tapos parang, ayun, after nung book signing, nakita ko, ang daming tao. No, parang 1,000 yung, basta ang promise ko lagi, ang requirement ko sa fully book, basta ubusin ko yung tao. Hindi pwedeng may cut-off tayo. Kumbaga, hanggat kahit, Grabe, ganun kadami pumunta. kumbaga kahit 12 na, Oo. basta may tao, huwag niyo kami Tatapusin pagsasaran. Kasi pumila yung mga tao. Oo. Saan pa galing. Ako nga nakaupo na nagpipirma eh. Pero yun, nung after nun, para akong, wow, ang saya. Parang may community, sense ng community. So, ayun na, nag-ano na lang din siya na parang magsunod-sunod lang din yung mga project, Yung na pwede project. gawin dito. Tapos uwi ka, pag may project ka lang, hindi ka uwi dito. Minsan, bakasyon, di ba?
Pero may project pa rin. Kuripot ako eh. Practical. Lagi ko tinataon na pag may project, yun na, itutugin mo na lahat. Tapos syempre, gagawa ka ng makabuluhan ulit para tuloy-tuloy yung gagawin mo. Nabanggit mo yung TikTok tsaka YouTube. Paano mo sinimulan yun? Bakit mo sinimulan? Ano Kasi ibang genre na naman siya dun sa ano mo sa ginagawa mo eh. Kumbaga etong TikTok tsaka YouTube mo more on family. Yeah. Diba? Yun nga, maganda yun. Parang may iba-ibang hat eh. Oo. Na parang itong TikTok ko, mas relax ako dito. Alam mo yun, sa Instagram, di kasi ako nagtatagalog dun eh. Kasi siyempre, parang more than kalahati ng tao dun, hindi naman Pilipino eh. Na nagpa-follow eh. So, mas ako dun eh, mas formal na parang, alam mo yun, sa Facebook, wala na. Parang jelloy lang ng pandakan. Anyway, ayun, ano ba nangyari? Nakuha ko doon sa CCP 13 Artist Award nung parang 20-something. Tapos, ang pinroject ko is may exhibit kasi yun eh. Mag-exhibit kayo sa CCP pag natanggap ka. So sabi ko, sige nga, pwede ba ako mag-exhibit ng vlog? Oh. Mag-exhibit ba kayo dyan ng vlogger? Yun yung parang limit. Tinetest mo yung limit, di ba? Na parang, yun, pumayag naman sila. So, yung grant, pinambili ko ng GoPro. Tapos yun na, nag-vlog ako. Tapos, after nung exhibit, dapat tapos na rin yung vlog eh. Parang enjoy ko na eh. Parang, ayos to ah. Kasi napapanood mo ulit eh. Totoo. Nung una, mukhang tanga ka talaga eh. So, talaga, di ba? Parang, naalala ko, nagbibideo ako mag-isa. Tapos tinatry mo magsalita, di ba? Parang, hey guys, tapos parang, tayo mo ang tanga. Kahit wala nanonood sa akin, parang, ayoko, tayo mo Di ba? Ang hirap i-upload, no? Pagka gumawa ka ng sarili mong video, Pero nung umokay siya, tapos, ako doon, lulubog-lilitaw ako doon eh. Minsan gagawa ako 3 sunod-sunod. Tapos mawawala na naman ako ng 6 na buwan. Tapos Ang layo ng gap. tapos sisipagin na naman. Pero iba kasi siya. Mas documentary siya eh. Diba? Vlog lang yung tawag, pero sa totoo lang, docu siya ng buhay mo. Yes. Diba? Kung ano nangyari sa'yo, kinakausap mo yung mga tao, or kung paano. Saka napansin ko, mas iba yung community niya eh. Mas attached, hindi naman attached, pero mas parang mas kakilala ka nila kasi nagsasalita ka. Yes. Tuloy-tuloy ka, ganyan. So, syempre, ano na rin yun? Parang way na rin na mag-tap nga ng mga bagong audience. No, kasi tayo, mahirap sa trabaho natin. Tayo na rin yun eh. Alam mo yun? Yes. Tapos yung TikTok naman, si Shaira Luna, kaibigan, photographer na solid din, no? Idol yan. Magti-TikTok kasi siya eh. Ng mga, parang mga ukay-ukay na mga fashion. Yes, nakikita ko. Tapos sabi niya sa akin, mag-TikTok ka na din. Tapos parang, hindi naman ako marunong magsayaw eh. Kasi posting nga. Oo. Tapos sabi niya, hindi, pwede yan. Pwede yan yung kahit ano, walang rules dyan. So, ayun, parang naisip ko lang na, gawa nga ako ng, parang docu pa rin siya eh. Alam mo yun, wala naman kaming stint, ang tawag doon, o yung parang skit, wala naman kaming ganun, wala naman kaming, acting tayo. Alam mo yun, docu pa rin yung approach niya eh. So, parang, tara, buong araw lang as tatay or kwento mo pa rin naman yun eh. Di ba? Parang, actually, iba siya. Nakakagulat din yung, niya, audience niya. Talagang, kabataan talaga sila na iba rin yung sensitivity nila. No? So, new way din siya na mag-tap ng bagong, alam mo yun. Ngayon kasi kailangan mo siyang Actually, yung anak ko, yung pangalawang anak ko, si Asia, 18 years old lang yun. Sabi ko, nung nilabas ko yung poster, sabi niya, Daddy, guess mo si Jeloy? Sabi ko, paano mo siya kilala?
Sa TikTok, sikat yan, ganyan, ganyan. Ano mo siya kilala? Wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Daddy, may TikTok ka ba? Nagulat ako kasi, syempre, ako sa Instagram ako kay Jello eh. So, iba yung mga ano doon, baka mamaya suicidal na pala yung anak ko. Di ba? Baka nagle-letter na kay Jello eh. Di ba? Parang sabi ko, kaya nagulat din ako. Tapos sabi niya, TikTok. Sabi ko, TikTok eh. Wala naman akong TikTok eh. Hindi ako nagti-TikTok. So, tinignan ko yung TikTok mo. Pucha ko nga, no? Ganda ah. Ay, sobrang Actually, solid. ako din, sa TikTok ko siya hinanap. So, doon ko nakita. Gusto ko nga yung video nyo ni Nara, yung sumasayaw siya sa likod, sa backseat siya. Tapos sabi ko, grabe yung wild nito. Tapos siniscrub ko lahat ng, Iba siyang iba siyang Ganda, dimension ganda. eh. Saka iba, alam mo yun, parang youth yan. Ibang energy nila eh. So, yun lang, maganda na, siyempre tinatry lagi natin na mas, yun nga yung goal eh. Di ba? Hindi na yung tungkol sa'yo, pero yung photography, ma-inject mo siya sa iba't ibang tao na hindi nila nalalaman. Na parang, alam mo, hindi naman sila photographer eh, pero parang, picturean ko na rin yung anak ko, picturean ko yung asawa ko, ganyan. Na hindi mo sinusubo talaga sa kanila na ito yung photography, parang photography lesson, parang ganun. So parang yun yung goal din eh, na parang unti-unti. Para lang din sa field. Tapos yung YouTube mo, iba din. Kasi iba rin yung intro mo sa YouTube mo eh. Iba, mas seryoso din eh. Ang galing eh. Ibang variety. Hanip utak nito. Ibang klase. Ano kasi siya eh, parang wala lang. At least, hindi ka rin kinakahon mo yung sarili mo na ay, nahiya ako. Or baduy, yung ganyan, no? Iba rin siyang kapangyarihan eh. Totoo. Pag nabitawan mo na yung baka corny, alam mo yun? Pag nabitawan mo na siya, Yun na yun. parang lumalakas ka. Kasi parang di ba corner ka na? Kasi pag corner sa gilid ka na, kita mo na lahat eh. Tapos mag-haymaker ka. Wala ka nang hindi ka na praning. Wala ka nang takot. Di ka na takot na corny ka, cringe ka. Kasi parang, eto na, ginawa ko na. Yun yung barrier dun eh. No? May initial barrier talaga siya sa parang vlogging na ewan ko, ako photographer din ako. Parang dati nagtatago rin ako sa likod ng camera. Pero ngayon, hindi naman sa requirement, pero parang may side din ng current events natin na pakita mo na yung sarili mo. Sarili mo lang naman yan. Hindi mo naman pepeke yung sarili mo. Right. Tapos, ipasok ko na rin yung question ko. So, parang maging personal project mo na rin yung pagbablog, saka yung sa Instagram mo, tapos may YouTube pa pala. Paano mo nababalanse yung sa work mo saka sa personal projects mo? At saka gaano ka-importante yung talagang meron ka pa ring personal project? Ganda yun. Ano siya eh, parang yun yung kaluluwa nung mo eh. Ng body of work mo eh, di ba? Parang may nabasa ako na parang, sa deathbed mo, gusto mo ba napapalibutan ka ng images na kinuha mo para sa iba? Na parang, wala ako nung nagtututbrush kami ah. Alam mo yun? Wala ako nung umiiyak yung anak ko or nung nagpark lang or simpleng grocery. Hindi mo siya mahanap, no? Puro nahanap mo, mga artista, mga kung ano-anong kalokohan na, alam mo yun, na kailangan din naman natin kasi kailangan nating kumain eh. Di ba? Pero ano siya eh, parang, masasabi ko para siyang balance na weird siya pero sabihin na natin dito, di ba, na para siyang so, halimbawa, chef ka, meron kang sarili mong recipe, di ba? Pero weekly, kailangan mo rin magbigay ng fast food para pakainin mo yung internet or algorithm para hindi siya magalit, di ba? May ganun pang part eh. Na dapat sa totoo lang hindi natin iniisip pero nandito tayo eh. So, may kailangan ka pang ganun, tas meron ka pang kailangan na ibang luto. Meron ka pang, parang balance siya eh. Di ba? So, kailangan mo ring
kailangan mo ring magluto para sa mga taong magbabayad sa'yo, Mm. di ba? Pero yung goal naman doon is, syempre, gusto natin kumita. Pero para sa akin, yung goal naman is hindi siya para marami ka mabili or ano. Parang pinaka naisip ko sa kanya is kailangan walang makabili sa akin. Parang ganun. Alam mo yun? Parang papalakasin ko yung work ko para walang makabili sa akin. Paano yun? Hindi siya meaning na wala kang makakatrabaho. Siyempre, you work with brands, kung ano-anong korporasyon. Pero walang may kapangyarihan over you na at bawal mo sabihin to, bawal ka magsalita tungkol sa social issues. Oh. Di ba? Ikaw lang, wala kang, yes, magkatrabaho tayo pero never mo ako mapipigilan sa gusto ko sabihin. Yes. Di ba? Kasi kailangan magkaroon ka ng leverage na yun na parang hindi ka nila kayang diktahan kung anong kailangan. Parang yung branding mo din in a way na yun nga, I think yun, nangyayari yun sa maraming influencer right now na for the sake na to project pero aligned ba siya sa kung ano yung ginagawa mo. Parang may mga nakikita akong ganun na parang do I take this project para kumita, para sumikat pa or papangatawanan ko kung sino ako. Yeah. Kaya siya, kumbaga, ayun, shoutout sa mga brand dyan na pinapayagan nyo kung magsabi ng laman ng utak ko. So, ayan. Pero ang ganda naman kasi ng mga content mo eh. Kumbaga parang sabi mo nga tama yun na parang kailangan mo yung toothbrush, wala akong picture noon, di ba? Mas may picture ka pa ng artista. Ang ginawa mo, gumawa ka ng parang everyday vlog. Pero yung family mo, yung nandun sa video. So, double purpose. Yeah. May content ka na, nagkakaroon ka pa ng memories dun sa sa family mo, di ba? Yung pagsama-sama mo lang sa Sama mo playground, di ba? Double whammy na agad. Double whammy na. Saka ano agad. rin siya, parang baga, hindi mo rin siya iniisip talaga yun na, kunyari ngayon, sobrang tagal ko nang hindi nag-post ng video. Kasi hindi ko na pakiramdam na parang, ayoko na, parang okay na yun, parang ganun. No? Siguro si Nara, tumatanda rin. Kasi lagi kaming consent number 1 So every video, every photo, para okay ba to? Tanungan kami lahat, ganyan. So, ngayon tumatanda na. So, siguro, or hindi na namin na-feel masyado na kailangan pa or, alam mo yun, at least wala ka ring pressure na, nako, kailangan gawin na natin to. Alam mo yun? Kasi pangit na yun pag ganun Yes. Naging parang negosyo na or business. Weird siya So, dun siya, alam mo yun, kailangan lagi yun nga, babalik ka dun. Kailangan i-check nyo lagi yung center lagi ulit. Parang okay, asan tayo? Parang ganun. At saka maganda, align kayo. Align kayo ng family mo. Lagi yun. Kailangan may meeting lagi. Sabi niya. Favorite ko yan, no? Favorite namin ba yan? Pa-after hatid kay Nara, meeting kami lagi. Kamusta? Tanungan ng mga pangarap. Diba? Kasi syempre hindi lang naman ikaw may pangarap sa mag-asawa, di ba? Yeah. So, ayun. Kapatid, meron ka isang episode sa YouTube na Salamat, na kapatid. About Kaya kap ako Kap. Yun pala yun. kapatid yan. Yan, Kap, meron kang isang episode sa YouTube about overcoming creative block or burnout, no? Na-experience mo na ba yung burnout? And paano ka nakabalik ulit? Paano ka nakawala doon? Ano yun ano natin yan guardian angel yan Yung burnout, ano yan Kailangan mo yan Parang andyan lagi yan. Kahit pa si Scorsese ka na. I'm sure meron ka pa rin yan, di ba? Na self-doubt or yun nga, ayaw mo nang paulit-ulit, ganyan, ginagawa mo. Ano ba? Ako, siyempre, number 1 kong fuel, may pamilya ako. Alam mo yun, wala akong choice kundi kailangan ko galingan bukas ulit. Kasi hindi ko naman pwede sabihin sa anak ko na burnout ako Alam mo yun? Oo. Di ba? Pag naghanap ng pagkain, hindi ka naman artist ako
Bukas na lang. Kailangan mo magtrabaho, kailangan mong galingan, sayang mo sa gusto mo. Wala kang choice. Di ba? Kailangan mong galingan, kailangan mong yun nga yung lagi ko sinasabi, kumbaga, tropa tayo pero kung between sa atin, tatalunin kita, parang ganun. Or mas gagalingan ko kasi kailangan ko, hindi ko afford na hindi ko galingan kasi may pamilya na umaasa sa'yo or yun nga, which is parang yun yung pinaka fuel ko no, na parang okay, shit, kailangan ko galingan kasi tsaka lagi kong nire-remind yung sarili ko na kahit tinatamad na ako, camera pa rin yung hawak ko. Swerte na ako. Alam mo yun. Ganda naman. Kahit class picture yan or sinong pipicturean ko, di ba? Game ako, wala akong tanggapin ko or kasi yun, trabaho yan eh. Galing. Di ba? Tsaka, kailangan mo gawin yun eh. Let's go. Di ba? Ang daming trabaho na mas mahirap eh. Di ba? Ang dali Ganda nga nung sa atin. Baka magalit kayo Ang dali. Madali. Totoo. Pag gusto mo yung ginagawa mo, madali talaga. Hindi siya. Hawak mo yung camera. Pero ngayon ba meron ka ng social media manager or ikaw lahat? Ako lang. Oh, grabe. Kaya ko to. Family! Galing, Family! galing. Ang hirap nun YouTube, TikTok, Meron talaga. tapos Instagram. Tapos ganun kalalaking account. Pero maganda doon, nababasa mo isa-isa Yun nga yung, siguro email lang yun, may katulong ako doon. na Parang siya yung magsasala kung ano yung kailangan, kung ano yung parang, ito, Prayo. next, parang sala. Next, parang ganun. yung mga merch nyo, sino? Ikaw pa rin? Hindi, may Meron kasama na. na. May ako. Actually, yun yung pinakamalaking move na nagawa ko doon. Kailangan mo i-give up yung hindi ka magaling. Oo. Di ba? Kasi kung ako yun, tamad ako eh. Totoo. Tsaka ibang skill yung magbenta eh. Yeah. Or mag-organize, mag-ship, Yes. lahat yun. Ibang logistic yun. Iba siyang halimaw. No? So, yun. Kailangan mong i-give up yung hindi ka magaling doon. Totoo. Pero mas okay pala siya. Mm-mm. Kasi mas magaling, mas tama yung gagawin eh. Nice. Ganda. Galing. At nagalingan lang ako, nagandahan lang ako dun sa sagot mo dun sa regarding dun sa burnout na ngayon ko lang kasi narinig yun na guardian angel mo yung Diba? burnout. Ako rin eh. Ibang approach. Kasi parang kung iisipin mo nga, parang nga no, totoo. Kasi parang yun din yung time mo para mag-pause, magpahinga din sa kung ano man yung, I mean kung nasang state ka na kunwari, hindi mo to kayang gawin talaga yun. Into ka, di ba? Tapos saka ka bumalik ulit. Galing. Oh guys, guardian angel pala yan. Tapos may isang guest din tayo, sabi niya yung burnout, the burnout sa kanya. Oo, kinakain niya to yung burnout. Gusto ko yun. Burnout. I'm burnout. Kanya-kanyang take talaga ng burnout. Pero feeling ko maganda nga, yung ma-remind ka nga na parang, may something. Kailangan mong huminga. Kailangan mong reset siguro. Parang si Ultraman, di ba? Medyo Layo-layo lang ng konti. Spacing. Ay, meron ba tayong question sa Relax. online? Online. Oo. Double check natin. Pero meron pang... Si RB meron. Pero may question ka before yung Q&A natin. Yes. Meron pa. Mag-send na kayo ng questions. Para Siguro yung last question ko na lang siguro, since yung photos mo madalas, personal and emotional yung dating, how do you find the courage to be honest? Saka, how do you handle yung parang vulnerability, pinapakita mo yung vulnerability mo? kasi portrait yung ginagawa mo, bro. Ang hirap nun. Ano ba? Yun lang yung kailangan mo gawin eh. Di ba? Parang sino magkikwento ng nangyayari sa'yo? Di ba? Parang sa ano ba itatago mo? Di ba? Ano bang kailangan? Hindi mo naman lahat papakita mo, di ba? Ng nangyayari sa buhay mo. Pero siguro malaking factor na yung hindi misinformation yung pinapakita mo. Tama. Ganda. At saka, ewan ko, siguro way din siya ng kasi community building. Pagka yung mga tao kasi pag open ka, mas sila naman sa iyo na parang
Di ba? Sabi nung airmats ko, kasi minsan nga nag-self-doubt ako doon sa project, baka feeling ko kung iba nakaisip, ganun din. Pero sabi niya, hindi. Ikaw kasi yung gumawa yun. Kaya at ease sila na magsabi sa'yo ng nangyayari sa kanila. Parang gano'n. So, wala lang. Tsaka, ba't ka magsisinungaling? Alam mo yun? Hindi mo naman maluloko kahit kailan yung sarili mo eh. Totoo. Pwede iba, siguro. Madala mo sila kung saan trip mo. Pero, ikaw, pag matutulog ka, ikaw na lang yun eh. Di ba? Wala ka naman ang pinuprove pag matutulog ka na. Totoo. Shit. Ano yung pinagsasabi ko, alam mo yun? Pili ko yung mga audience ngayon din. They know kung sino yung authentic eh. Nararamdaman nila doon sa kung ano man yung kung sino ikaw. Doon sa nilalabas mo na content. And matalino na tao eh. Well, may ibang siguro, hindi pa masyado, pero feel ko yung like sa audience mo, like yung kagaya ni Marvin, na nakita niyo yung TikTok mo. Ako rin, nakita ko yung sa family nga rin. Relate ka kagad eh. Kahit hindi ako taga US or what, pero may anak ka din. Honest lang yun. Kito trip namin ngayon. Yan. Kasi yun din, parang marirelate ko sa sarili ko. Yung anak ko, talagang pag may gagawin, video. Kasi hindi ko ipopost yun for yourself lang na, naglalaro siya. Yeah. Hindi rin siya para sa lahat eh. Meron din naman mga taong ayaw nilang gawin yun eh. Na okay lang yun. Kasi privado sila. Di ba? Wala namang problema doon. Pero parang ano siya eh. Kumbaga, yun yung napili mo. Di ba? Wala ka naman, sa totoo lang, tayo, tinatry natin gumawa ng something fresh. Lalo tumatanda tayo. Di ba? Tinatry natin magpresenta ng kung ano-ano. Pero wala naman yun sa control natin eh. Di ba? Yung kabataan, sila lang hahatol eh. Gusto ba namin yan? Magpresenta kayo. Alam mo yan. Gusto namin yan o ayaw namin. Hindi mo madidikta kung anong yun yung energy. Yun yung energy. Yung kabataan yun, energy. Pwede tayong magkaroon ng work na pasok sa mga age group natin, di ba? Pwede naman yun. Pero, kahit anong gawin natin, hindi mo ito yung cool. Hindi ganun eh. Sila yung magsasabi. Cool ka ba? Marami pa kayo sa trip mo. Sila ang huhusga. Di ba? Nilatag mo. Ito yung bago kong idea. Sorry. Hindi pasok sa amin yan. Yes. Baka dun sa sa mga millennial mo, pwede. Pwede. Di ba? Sila nagsasabi. Ka-millennial. Wala tayong Gen Z, Gen talo tayo. A. Nagdaan din naman tayo dyan. Naging kabataan din naman tayo. Tsaka iba na yata yung tawag sa ni kapatid na dyan. Youngstana na yata. Youngstana. Old stana na ako. YS. Old stana. Ngayon nga, may narinig ako sa anak ko 4 years old, sabi niya. 6'7". Ano yun? 6'7". 6'7". Ako, ChatGPT ako, 6'7". Parang wala lang siya. Parang meme lang na word. Lang, Wala siyang so-so pero parang based siya sa height ni Carmelo Anthony. So medyo, advantage naman natin na marunong na tayo mag-ChatGPT. Pero hindi ko, parang yun yung gap na nakikita ko nga na either ikaw yung market or hindi. Kasi parang siya, ano yung 6'7"? Parang sis, pero yung mga bata, tuwan-tuwa, 6'7". Astig sila eh. Oh. Di ba? Mas gusto ko matuto sa mas bata kaysa sa mas matatanda eh. Ngayon, Ewan ko sorry. Ako pero mas gusto ko silang Yes. pakinggan anong nangyayari, anong trip nyo. Mga Alam mo youngstana. Ano yan? Anong ginagawa nyo? Ayan. Old star na pala yung nandito. si Stone Cold yung lumapasok sa akin eh. Stone Cold Stunner. Tanda na. Online question. Hindi ko alam kung may online question. No? Ngayon lang ako mag-check. Pero sabi ni Bodoy, yes, you are being used by God as an instrument to help save others. Yan. Message niya for... Ito, may isa ko nakita sa Facebook. How would you relate po yung film sa real life mo, sir? Paano mo ito iahan tulad na kagaya kung gusto magsimula sa film? Nalito ako Oo nga eh. Parang yun nababasa ngayon sa Facebook, di ba? Yung nakakalito. Nalito ako doon, tropa.
Siguro ano na lang. Paano mo i-relate Valedictory, yung film sa buhay mo? Parang gano'n. Wow, parang pa-coach yan Baka magamit sa ano to. Sa picture ko na may coach. Quotable quotes. Ano ba to? Gusto niya bang sagot? Ano yan? Turn negative to. Ano lang, patience siguro. Patience. Yun nga, lagi ko naalala kasi sa salitang composure, yung coach ko nung high school sa basketball na parang siyang composure lang. Alam mo yan? Parang relax ka lang. Okay lang yan. Alam mo yan? Parang siguro ganun din sa film. No? Kung ano yun, yun na yun tapos na Tapos na, wala ka na magagawa. Nakuna mo na kumbaga, the damage has been done. Wala ka na, hindi mo na mababalik. May nagtanong sa YouTube, no? So, with the current happenings sa Pilipinas, is there anything that inspires you to create another series na pwedeng maging voice ng mga photographers and artists? Yeah, ako naman, syempre, no. Ano tayo, artist. Reflection tayo ng kaganapan Lagi So, tatry natin gumawa ng something. I'm sure maraming gumagawa. No? Tsaka, yun lang. Di ba? Yun nga, ginagawa natin. Tumatawid tayo. Fine arts. Tatawid ka sa mga podcast. Tatawid ka sa TikTok. Yun yung way mo para makapag spread nung message. Last 2 questions. Overtime. Jeloy, bilang artist, how do you stay inspired? Anong ginagawa mo para maiwasan ang creative roadblock? Paano mo nababalance yung artistry mo and na financially and creatively fulfilled ka? Medyo madami pero may 100 stars yun from RB. Sagutin yan. Yan. Ang gusto mo, nakaharap pa Hindi. Sige, yung una is bilang artist, how do you stay inspired? Tingin ko nasagot ko kanina, di ba, na yun nga ako, kasama yung family ko. Feeling ko, kung di ako nag-anak, tamad ako Oo. Or di ako nagkaasawa, tsaka anak, feeling ko, okay na yan. Baka ganito lang talaga. Ano ba yun? Iba yung push ng family. No? Iba pre, yari ka Kailangan mo galingan. So, tapos yung second part, paano mo nababalance yung artistry mo na financially and creatively fulfilled ka? Ganda yan Yung financial, di na kayo magtatanong. Alam naman namin na talagang Hindi, well-off na ang jelly Hindi concept. yan, hindi totoo. Yan. Pag nga may nagtatanong ng anong masasabi mo sa nangyayari? Sa isip ko, kagagawa ko lang nung diving board ko. Alam mo yun? Kung ano yung mga nakuha ko, pinanggawa ko lang yun ng diving board. Pa-dive pa lang ako. Kumbaga parang umpisa pa lang. No, hindi pa, wala pa. Ito parating pa yung gagawin ko, no. So, pero yun nga, balance is kailangan mong gumawa ng bagay na ayaw mo kahit papano. 'Di ba? Kailangan mong gumawa ng bagay na yun lang sa ayaw pero hindi pong sige, alam mo yun, kailangan gawin, alam mo yun. Huwag kang masyadong kapit na kapit. Yun pa pala, no? Doon papasok yun yung kahalagahan ng personal work Kasi meron kang secure ka Meron akong work. Kahit pag-shootin mo ako ng ketchup, wala akong pake. Gagawin ko yan kung anong gusto mo. 'Di ba? Gusto mo mas pula, gawin natin mas pula. Gusto mo may ganito dapat yung tawa ng artista. Hindi ko yan voice. Alam mo yun? Kasi meron ako dito, may gawa ako to. Itong personal work ko, ako to, walang magdidikta dito, akin lahat to. Pero yung commercial work, gusto mo, pagsayawin mo pa ako Alam mo yun? Kumbaga, Tama. parang hindi ka masyadong attached dun sa papagawa sa'yo na ayoko niyan, hindi naman ako yan. Or Kasi maraming artist na ganun na pag pinagawa sa iyo tong bagay na to, ayaw mong gawin. Kasi hindi ikaw. Tama. yeah, parang yun nga siya So kung meron kang Kung meron kang personal, safe ka bahala na. Sige, gawin natin niya kung anong gusto mo. Meron ngang kaibigan ko na website. Sobrang ganda ng website niya. Hindi ko alam kung meron pa ngayon.
Pero doon din ako hindi nakapagpa-realize sa akin. No? Hati yung website niya. Tapos nakalagay, for you, tapos yung isa, for me. So yung for you, nandun lahat ng commercial works niya. Oo. Ganda nun, ah. Galing na. Sobrang magkaiba Oo. nung trabaho. Solid nun. Ganda. Kumbaga meron siyang, pagawa yung... Parang nako-compartmentalize mo, no? So, mas Oo. madaling ang balance. Kasi, yun nga minsan feeling ko maraming photographer. Especially sa wedding. Parang, kuwari, yung studio mo. Naghahalo yung sarili mo. Mhm. Saka yung work. So, nga pag minsan, sabi natin, may mga nangyari na hindi okay regarding sa photography mo or may nakuha kang comment na hindi parang Medyo sobrang talagang masakit, apektado oo, ka. masakit. Pero Gets ko nga parang dati ganun din ako, parang pangit ba? Parang hindi ba maganda? Sobrang tama sa'yo yun. Pero na-realize ko nga siguro ng pandemic din. Iba yung photography mo sa sarili mo talaga. Mhm. Pero ang ganda rin yun, yung sarili mo talaga, may sarili kang artistry, which is yung personal work. May bala ka eh. Parang may hindi, okay lang. Meron ako dito. Akin to. Parang to, yung ginagawa natin sa monochrome, di ba? Yes. Actually, totoo to. Oo. Di ba? Personal work to. Personal work to eh. Wala ka naman tayong kumbaga, kung ano yung gawin natin dito, magmura tayo or tayo nakahubad. Walang Ano yung magubad dito? Next episode! Relax. Nakatrunks na lang tayo, ha? Pucha, ganun dapat tayo ngayon. Bash yan. No? Pero wala kaming pakialam. Wala kang pakialam. Show namin to eh. Kaya parang Pero ganun. totoo yan, Oo, totoo totoo yan. yan. May isa pang question lang dito sa YouTube. Sige. Ay, by the way, si RB pala, siya yung kasama mo raw sa wedding last 2016. Wow. Throwback. Oo, throwback. Tagal na, Oo, no? na Oo. wedding. oo. Pero parang kailan lang din naman yung 2016 lang. 2016? Anong kwento mo sa akin? Baka masama. Hindi. Maano daw, okay naman. Kaibigan namin na wedding coordinator. Sobrang fan yung silang mag-asawa. RB. Oh, sige. So ito yung question. Solid yun, Balik lang tayo ng konti. May difference ba sa mga kabataan noon at ngayon? Do you think may problem sa youth today? Or meron bang lesson na pwede nating i-share sa kabataan ngayon para magamit nila? So ano daw yung difference sa youth noon at ngayon? At kung Hindi ano yung ko alam. lesson na mabibigay mo? Mali ako magamit nila. Mali to sagot ko. So, ayokong sabihin tama. Pero ano ba? Hindi ko alam eh. Hindi naman ako naka-zoom out. Alam eh, na parang nakikita mo sila. Pero I'm sure merong pagkakaiba yan sila. Mm. Tayo, tapos sila, may something na mas magaling sila na tayo, meron din tayo mas magaling tayo. Kasi tayo, inabutan natin yung lalaro ka sa labas. Alam mo yun, parang uuwi ka. Pag hapunan. Bali na yung siko mo. Madumi na yung... Parang nawawala ng yung ngayon ng konti eh. Pero I'm sure marami. Marami pang ganun, di ba? Pag nagpunta ka sa iba't ibang lansangan, marami pa rin naglalaro eh. Pero siguro yun, tsaka screen time, which is, ano rin tayo dyan eh. May sakit din tayo niyan eh. Di ba? Hindi mo lang pwede sabihin na dami nang kasing pinapanood ng mga bata eh. Tapos Ikaw din. tutok ka rin, di ba? So, pero feeling ko malaki epekto niya. Iba humor nung kabataan dati. Yeah. Kaysa sa ngayon, dati talagang bardagulan eh. The feeling ko may mga similarities din. Like, katulad nga nun, di ba, sa iPad or screen time, ganun din naman tayo nun eh. Di ba? TV. TV lang sa atin. TV di ba? nga lang. Pero gamit mong palipat ng channel pa. Di ba? Tamad ka eh, di ba? So, may mga pagkakaparas. Pero Paborito kong panoorin nun, MTV. MTV. Tas V gabi. or MTV? MTV. MTV. Kasi may mga sexy dun eh. Mga music video, no? Sana dumiretso ka na sa Passion TV. Pwede rin. Hindi, wala pa kaming cable nun. MTV, tsaka yung Mix. Tsaka Channel B. Yun lang yung channel ng TV namin. Ano yung mga yan? Di ko Kaya na laro ko yun. inabutan yan no? eh. Pagka yung mga rock, ayoko niyan kasi walang sexy dyan. Pag R&B yan, tapos saka yung mga ano, ayan, Okay to. Okay to. Ayan. Nanonood si Asia. Ay, nanonood. Tagal Nanonood na pa rin yan. yun. Ako, I'm matagal the na yun. daughter. Tapos na yun. I'm the daughter. Okay. Ayan. So, okay na tayo sa
Q&A, no? So, yan. Balik na tayo sa, sa regular program. May ganun pa din. Sige. Ayan. Last two na lang. Last two Oo, questions. walang problema. Yes. Game ako dyan. Oo. Dito na tayo. Ayan. Let's go. Through the highs and lows as a creative person, ano yung pinaka-importanting lesson ang natutunan mo sa likod ng camera? Ang taray. Sa likod ng camera. Parang. Pang Miss Universe question. Ito na yung mga Miss Universe question. Pangduluhan. Wala, siguro. Ano ba? Wala, photography lang yan. Alam mo yun? Wala, tao tayo bago tayo photographer. Ano lang yan? Nagkataon lang na photographer tayo. Wag masyadong, alam mo yun, okay lang yan. Parang ganyan lang. Kasi masyado tayong nagiging yung profession natin eh. Di ba na parang, wait lang, tagal ko na, yung huli kong, hindi ko feeling photographer ako ah. Alam mo yun? Parang nagiging ano na siya eh, na parang, oy, yun na ikaw, parang ganun. So, yun yung parang pinakagusto ko lagi na gawin na, yung iniisip mo lang na, alam mo, medium nga siya eh. Yes. Nagkataon, alam mo yun, may doktor, may engineer, may, tawag dyan? Contractor. Utility. Tractor. Nagkataon na iba lang yung hawak yung Baga, weapon. photography lang siya. Relax lang tayo. Matagal na tong ginagawa ng mga tao. Pagkatapos natin, gagawin pa to ng iba. Yes. Diba? Hindi kayo special. Wala, zero talaga. Alam mo yun? Sige, pwedeng meron kang konting liwanag na natatapat sa'yo or ano, pero wala yan. Walang makakaalala yan. Totoo. After ilang taon or, di ba? Parang hindi siya, walang, yun nga, siguro parang, nagkataon lang yan. Alam mo yun? Kumbaga, lilipas. Yan, temporary lang siya. Hindi siya bagay na dapat nating masyadong Dibdibin. ginagampanan na parang, ito na ako. Alam mo yun? Kasi nakakatakot yan. Malilimutan mo maging airpods, malilimutan mo maging kapatid, malilimutan mo na hindi pala yun ako. Di ba? Pwedeng naging magaling kang photographer dahil magaling ka palang magkwento. Di ba? Actually, Medium lang talaga. pwede ka palang maging barbero or pwede ka palang maging Uber driver kasi magaling ka magkwento eh. Yes. So, hindi siya yung profession eh, pero yung skill mo na kung ba't ka okay doon. Di ba? Hindi naman siya yung siguro yun. Ang gulo ko eh, no? Okay lang yan. Kaya nyo na yan. Gets Kaya naman. Ang galing. Tanda Hindi, na. pero, Totoo naman. Ay, kayo, may question pala kayo? Ay, mga dito na. yung mga studio audience. Mukhang lasing na kayo dyan, ah. Banatan Okay, yun yung padala. Ayan. Oo, tapos na yung Q&A. Oo. Kasi overtime na naman tayo. Yung Ah, laging, si Jem Parto. yung laging tanong ni O Jem sige nga, Parto. wala akong ano eh. Actually, hindi ko nababasahin yung tanong Alam mo ni na. Jem Parto, no? Kung isa sa pelikula ang buhay mo, sino ang gusto mong gumanap na leading lady? Leading lady. At anong genre? At anong genre? Ayan. Yari tayo dyan. Yung t-shirt niya daw pala. Sabi niya. Ano na Galingan lang? mo yung sagot mo. Sarah G na lang para medyo hawig. Tsaka crush ko si Sarah G. Ayan. Anong genre? Anong genre to? Rom-com genre? ba? Wala, rom-com lang. Tipong Feel good. ano lang, nagkita lang sa sa library. Ganun. Hello. Hello. Ano binabasa mo? Oh, Relax lang. crush mo ba ako? Sorry. Oh. Nubo na ako. Fireworks. May fireworks. Last question, bro. Ano yung advice na mabibigay mo sa mga young generation ngayon ng mga photographer or sino man na nanonood sa atin? Ano ba? Wala, no? Ayun lang. Huwag kayong makinig
Huwag kayong makinig sa akin. Huwag kayong makinig sa iba. No? Actually, yun. Yes, baka may magalit sa inyo na mas matanda or ano. Pero ikaw yan, wala kang... Okay yun, may mentor, lahat. Pero wala magdidikta kung anong itsura ng gawa mo. Kung anong corny ba yung gagawin mo or hindi. Wala. Ikaw lang may hawak dyan. Walang iba. No? So, di ba? Ikaw yan. Ano, ang tawag dyan? Unapologetic. Dapat. Wala tayong pakialam kung anong sabihin na iba or kung anong trip nila gawin. Huwag ka rin mangialam ng gagawin ng iba. No? So, yun. Yun lang. Parang yun na yun eh. Ganda. Do you. Do you. Di ba? Yeah. Gawin mo lang. Malay mo, dumikit, no? Oo. Malay mo. Malay mo, machamba, no? Yes. Galing. Ganda, no? Ang galing lang nun. Galing lang. Tama eh. Diba? Ikaw yun eh. So, huwag kang makinig sa iba. Huwag mo silang pakinggan. Kung may sabihin man silang mali, iba to sa'yo na pangit, okay lang yun. Tsaka doon may lumalabas na Oo. bago eh. Mm. Pag may hindi nakikinig eh. Mm. Doon may bagong style na lumalabas. Pasaway, Pag, yes. di ba ano siya eh. Birth siya ng idea pag Yeah. may tumitiwalag or hindi yan. Mm. Doon nagkakaroon ng bagong movement eh. So, yeah. Actually, ako, lagi yan, on the look ako sa mga kabataan na parang, lagi ako excited kung sinong palabas, sinong dadating na magaling, or excited din ako na, shit, kailangan ko tong tapatan, or ano mo yan, na parang, okay, anong gagawin? Parang, ano rin siya, masaya siya sa pakiramdam, parang gano'n. Tsaka, di ba napag-usapan natin ngayon sa sasakyan na parang yung technology tsaka yung progreso ng mga tao, di ba? Parang it's either maintindihan mo sila or may iwanan ka nila, di ba? So, Parang AI, yung AI, oo, no? di ba? Parang yung AI eh. So, parang, Actually, matindi siyang ano. mm, Pero yun nga yun, parang ano ako, deboto ako ng Nazareno eh. Pwede kang kumulit talaga, kahit anong gawin mo. Pero hindi ikaw magdidikta kung saan kayo dadali ng tao. Talagang kasama ka lang dun. So, kasama Sabay ka, hindi mo yun sa agos ka lang. kontrolado. Oo, Kung ano sabay yung ka lang agos sa dun. agos, no? Pwede ka naman gumawa ng kung ano nung trip mo. yes. Pero, hindi ikaw yung agos. Pero meron pa bang or last na yung yung taon na yun? Yun, ano? Yung Nazareno? Meron yan. Meron pa rin. Meron Meron ulit. Every, ano yan? January 9. January. Birthday ni Kicks. Nice. You know? Birthday ng shooter ko. Medyo tan din siya, kaya naalala na, Kala ko birthday ni Giz. Bagong bago eh. Batang bata, Giz. So yun, ayos. may bibigay tayo kay Wow, Galing okay, kay yan. Hendrix. Meron pa. Ayan. Nag-iiba na talaga kayo ah. Oo. Lagi may gift giving dito. Ayan. Kakapadala lang. Mainit-init pa yan. Ayan, kapapadala lang. Plastic Uy. pa yan kanina. Thank you, Grabe yan, Sir Ace Ryan Ching and Henrys, no? Henrys Solid, Camera. solid. Ayan. Ikaw Ayan, ang ako. Iceberg. kauna-unahan may gantong series. Oh, ito bago to. Kagayon lang Bagong pinadala series to. na. Salamat, Anong mangyayari kaya dyan ano? pag naglagay ka ng tubig? Kumukulong tubig. Kumukulong tubig. Pag nilagay mo rito, iceberg siya eh. Paglabas noon, yellow. Okay pa lang technology yan. May AI ba yan? Salamat. Thank you. Basta lagay mo sa freezer. Basta lagay sa Ayan. Oh, thank you. Basta tandaan nyo, huwag kayo makikinig kay Salamat. Jeloy, sabi niya. Makinig. Huwag kayo makikinig. Gawin nyo yung gawin nyo. Ayan, Pwede may mo bigay. mag-thank you. Pwede. Oo, Promote, tapos promote, may promote. Pwede rin. Promoters, Promote. lahat. Oh. Shout out. Yan. Shout Marami out. nagpapa-shoutout sa'yo, ha? Ay, ganun. Oo. Okay na yan. I-all mo na lang. All. Shout out to all. Shara route. Hindi yun. Thank you sa mga nanood dito. No? Salamat sa pag-imbita ni Marvy. Solid na experience. Bagong mga field na kung nasan ako ngayon. No, nakakatuwa siya. At saka, wala lang. Sana manood kayo dito. Ang dami pang matututunan mula sa iba pang, kahit mag-back, kayo. Tawag doon. Replay. Replay. Replay kayo nung iba pang episodes. Episode. Solid. Wala kang gusto i-promote?
Ayun, kaya nyo na yun. Merch. Nandyan lang ako. Yung mga merch Type mo. nyo lang. Mga andyan na yan. Basta Kaya type nyo nyo lang, Jelly Conception, lalabas lahat yan. Hindi, kaya na natin yan. Ayan. Ayan. Ayaw. Pero yun, pasalamat na tayo. Yes. Bye-bye. See you. Inom Thank pa akong you. gamot. Bro, maraming Oy, man, salamat. Thank you very much. Salamat, guys. Sa pagpapaulat. Ayun. Thank you. Sa lahat ng Thank you, nanood. Sir Thank Jello. you. Sa mga nanood, Monochrome? maraming salamat. Signing off.